characteristics of true and faithful servant of God. We need to understand na dapat maunawaan natin, maintindihan natin, ano ba talaga yung mga katangian ng mga tapat at tunay na mga manggagawa ng Diyos. Kayo po ay mga manggagawa na po ng Diyos. Kaya nga po kayo napili ng mga workers and leaders. Kaya po, napakahalaga po na talagang dapat po talaga ay ito po ay pina-prioritize natin sapagkat ito po, gawain na ito ay para lang po sa mga manggagawa, para lang po sa mga leaders. Special po ito para po sa inyo. Kaya po, ito po ay commitment na po natin every Wednesday. Amen. Okay, tuloy po natin. Ang katangian po ng mga manggagawa ng Diyos na tapat at talagang totoo ay ito po ngayon yung ating pong pag-aaralan. Okay, number 1. They obey the will of God. Yung pong mga tapat at talagang tunay na mga manggagawa ng Diyos, workers and leaders, talagang handang sumunod lagi. Hindi sa nais niya, kundi sa nais at kalooban ng Diyos. Kapag po ang isang tunay na manggagawa at tapat na manggagawa ay talagang naglilingkod sa Panginoon, hindi niya po unahin yung gusto niya, kundi po ang lagi po niyang priority kung ano yung will at kalooban ng Panginoon. Kaya hindi po magkukulang sa harapan ng Diyos ang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon sapagkat lagi po niyang priority ang sumunod kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya kapag talagang isang tunay na tapat at manggagawa ng Panginoon, totoong manggagawa ay talagang lagi niyang inuuna kung ano ang nais at kalooban ng Panginoon. Kalabitin mo yung katabi mo, kapatid, huwag yung sarili mo uunahin mo, kundi yung kalooban ng Panginoon. Kasi po, may pagkakataon na talagang mag-iisip ka pa. May pagkakataon na parang mag-aalinlangan ka ba? Susunod ba ako o hindi? Kapag inuna mo yung gusto mo, hindi ka susunod sa Lord. Pero kapag sa kabila ng may mga hadlang, pero uunahin ni kalooban ng Panginoon, i-overcome mo yon. Kasi nga ikaw ay tapat at tunay na manggagawa ng Panginoon. Ano po ang sabi doon sa Santiago chapter 1, verse 22? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa ating gusto. Kung pinakikinggan lang natin itong salita ng Diyos, pero hindi naman natin ito inia-apply, ipinamumuhay, ang sabi po ng Santiago chapter 1, verse 22, dinadaya lang natin yung ating mga sarili. Masakit bang madaya? Masakit. Pero kapag pala yung salita ng Diyos, pinakikinggan mo lang, binabasa mo lang, pero hindi mo ipinamumuhay, dinadaya pala natin yung ating mga sarili. Kaya ang kailangan, yung salita ng Diyos na kung saan ito po yung ating po talagang pinagpopokosan, pinag-aaralan, pinakikinggan, binabasa, pinagbubulay-bulay. Ang sabi po ng Santiago chapter 1, verse 22, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya po ang tunay na tapat at tunay na mga manggagawa at lingkod ng Diyos, inia-apply, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Kayo po yun. Amen. Kayo po yun na mga pinili ng Panginoon sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church na hindi nyo lang pinakikinggan, hindi nyo lang binabasa, hindi nyo lang pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Bagkus, little by little, ipinamumuhay nyo ang salita ng Diyos na inyong pinag-aaralan. Okay.
The servant of God does not only hear God's word, but lives it out daily through obedience. Kaya po, ang tunay talaga ng mga lingkod ng Diyos, hindi lang talaga nakikinig ng salita ng Diyos, kundi araw-araw ay kanyang ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Okay, next point. They are humble and do not seek praise. Yung palang mga tunay at tapat na mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa ng Diyos, ay mga mapagpakumbaba at hindi naghahanap ng papuri. Handang maglingkod kahit walang nakaka-appreciate. Handang gawin ang isang bagay kahit mahirap, kahit hindi pinupuri ng iba o ng tao. Sapagkat alam niyang ginagawa niya yon hindi para sa tao, hindi para sa mag-glorify, kundi kaya niya ginagawa yon para to glorify our God. Pagpakumbaba, gumagawa ng lihim, nagpapakasakit, nagsasacrifice, pero hindi para siya maparangalan, hindi naghahanap ng papuri, hindi naghahanap ng parangal, sapagkat siya'y handang maglingkod ng buong katahimikan, buong sekreto, buong pagpapakumbaba, dahil siya'y tunay na tapat at tunay na manggagawa ng Diyos. Yan po pala ang ikalawang katangian ng isang tunay na tapat at talagang totoong manggagawa ng Panginoon. Mapagpakumbaba, hindi nagmamalaki, hindi nagmamayabang, hindi nagmamapuri, basta lingkod lang ng lingkod na may kapakumbabaan. Kahit napapagal, kahit nahihirapan, pero ginagawa niya yon hindi para siya ang maparangalan, kundi ang Diyos ang kanyang gustong maparangalan sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod. Sabi po ng Lord sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Ang mga nagpapakumbaba na nakikita ng Diyos, na nagpapatuloy lang sa paglilingkod, sa pagsiserve sa Panginoon, nahihirapan, napapagal, pero patuloy lang may kababaan na naglilingkod sa Diyos, sabi ng Panginoon, ay kanyang itataas. Ia-appoint ka in perfect time, in right season. Yung mga pagpapagal mo, yung mga sacrifices mo, may tamang panahon. Ang Diyos, ikaw ay bibigyan ng reward. May tamang panahon na ikaw ay ia-appoint ng Diyos sapagkat nakita ng Diyos yung mga sacrifices mo, yung mga pagpapagal mo, yung mga pagtitiis mo, yung kababaan mo sa kabila ng iyong mga ginagawa. Ikaw ay pinupulaan, ikaw ay nakakatanggap ng masakit sa salita, pero nagpapatuloy ka lang na may kapakumbabaan, may katapatan. May tamang panahon, ikaw ay itataas ng Diyos. Yun ang advantage ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos, manggagawa ng Panginoon, talagang nagpapatuloy, hindi tumitigil, hindi nagsasawa, kahit napapagal, kahit nahihirapan, kahit nagsasakripisyo. Pero hindi iyon lingid sa mata ng Diyos. Ayun na nga, magang dumating sila Brother Raul, sila Brother Narsing. Ako'y nakapag-testimony kayo na sa kanila ng maiksi lang. Alam niyo ba, nung bago-bago pa lang kami naglilingkod sa Panginoon mag-asawa, nung full time ko pa lang, mula Baliwag, papunta kami dito sa San Ildefonso, nagpa-follow up, nag-visitation. Dala namin isang single na motor na binili ko ng 3,000 sa aking kapwa lingkod ng Diyos. Na taga Baliwag sa may Carpa Subdivision, 3,000. Hindi ko pa nabayaran. Hinulog-hulugan ko pa yung motor na yon. At yung motor na yun ang dala-dala namin. Nung pag-uwi namin, umuulan. Inabutan kami ng malakas na ulan. Nabasa kami mag-asawa. Doon sa flyover ng Baliwag, naubusan kami ng gasolina. Nandun na lang po yung Shell na gasolinahan. Hindi kami makapagpakarga sapagkat ni 20 pesos that time
wala pong laman ang aking bulsa. Can you imagine, naranasan ko po sa paglilingkod na nagpa-follow up, nagbi-visitation, dala namin ng isang single na motor na lumang-luma. Pagkatapos mauubusan ng gasolina, hindi mo makuhang magpakarga sapagkat wala kayong pera. That time kami po ay naka-full time. Gano'ng kahirap. Pero hindi kami nagreklamo sa Diyos. Hindi kami nag-complain mag-asawa sa Diyos. Bagkus, naglingkod lang po kami ng may katapatan sa Panginoon. Mahabang panahon. Dekada ang binilang sa aming paglilingkod. Napakarami ko pong pinagdaan ng tiis, sakripisyo sa Panginoon, sa paglilingkod. But never po kaming nag-complain sa Diyos. Sanay po kami sa magandang buhay. Pero nang mag-full time po ako ay baliktad po yung naranasan po namin. But thank God, kapag pala ikay tapat na naglilingkod, nagtitiis with sacrifices, hindi hahayaan ng Diyos na habang panahon, ganon ang pagdadaanan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, ang mga mapagpakumbaba na naglilingkod sa kanyang harapan, darating ang panahon, kanyang itataas, i-appoint. Ganun din po yung gusto ko pong maranasan ninyo. Mga kapatid, maaaring ngayon po ay sasalubong kayo sa mga sacrifices sa paglilingkod sa Panginoon. May mga titiisin kayo, pero huwag kayong titigil, huwag kayong susuko, sapagkat ang tunay po na reward pagkatapos po ng laban sa mga sacrifice at tiisin sa paglilingkod sa harap ng Diyos. Nandun po sa kabila nun ang rewarding na ipaparanas ng Diyos. Wala po sa panahon na tayo po ay babata ng mga bagyo, unos sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Maraming hadlang, maraming balakid po tayong mararanasan. Pero ang importante po, hindi ka hihinto, hindi ka titigil, hindi ka tatalikod. Ang importante po, magtutuloy-tuloy ka ng buong katapatan, buong lakas, buong galak, buong kapakumbabaan na maglilingkod sa Panginoon. And then after that, yun po ang pangako ng Diyos ay mararanasan natin. Tayo po ay unti-unti ay i-appoint ng Panginoon ayon sa kanyang galaw at pagkilos sa ating mga buhay. Kaya po, a faithful servant walks in humility and gives all the glory to God, not themselves. Magpapatuloy tayong lumalakad. Magpapatuloy tayong naglilingkod ng buong katapatan with sacrifices, with humility. At ibibigay natin ang lahat ng papuri at karangalan sa Diyos. Hindi para sa ating karangalan, kundi para ang Diyos ang maparangalan sa ating mga buhay. Praise God. And then third point, they are faithful even when no one is watching. Ang tunay pong mga lingkod ay tapat, nananatiling tapat kahit wala pong nakakakita ni numan. Mananatili po siyang tapat sapagkat yan ang tunay pong katangian ng mga manggagawa, ng mga lingkod ng Diyos na totoong tapat at tunay na manggagawa ng Panginoon. Luke chapter 16 verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay lalo't hindi pwede pagkatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Mga kapatid, yung tungkuling ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ngayon,
bilang tayo'y tinawag, hinirang na manggagawa ng Panginoon. Nakamasid ang Diyos. Kung ano yung mga tungkulin at ministeryo na ipinagkatiwala sa atin. Kung ito ay talagang mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay na ito, may nakaabang na mas malaking promotion sa panahong darating kapag nakita ng Diyos na tayo ay naging good steward sa mga maliliit na bagay. Ano mang meron tayo ngayon na mga pinagkatiwala ng Diyos, kapag yung mga bagay na ito na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay buong katapatan nating ginamit for the glory of our God, mas maraming paparating na maraming mga malalaking bagay na ipagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ang importante lang, maging tapat lagi tayo. Anuman ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Huwag tayo magiging hindi tapat sapagkat lagi po ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso, sa ating mga ginagawa, kung gaano po natin pinapahalagahan, kung gaano po tayo nagiging tapat, kung paano po tayo nagiging good steward, anumang mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ang importante lang, maging tapat tayo. May nakakakita man o walang nakakakita, maging tapat tayo sapagkat meron Diyos, merong mata na nasa langit na nakamasid sa bawat isa po sa atin. Na pinagmamasdan ka, pinagmamasdan ako sa mga bagay na meron tayo ngayon kung paano natin ito ginagamit ng buong katapatan sa harap ng Diyos. Sapagkat sa pagdating ng tamang panahon, ang lahat ng pinagkatiwalaan sa maliit na bagay na ito'y buong inam nating ginamit ng buong katapatan, mas maraming malalaking bagay ang ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Pero kapag sa maliliit na bagay, hindi tayo napagkatiwalaan ng Diyos, mas hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malalaking bagay. Kaya ang mapakahalaga, mga kapatid, yung buhay nating ito, anumang meron tayo ngayon, lahat ito gamitin natin ng buong kapakumbabaan, buong katapatan para sa ating Panginoon Diyos. In perfect time, in right time, ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa ating mga buhay. Next point, they serve with love. Ang mga tunay at tapat na mga manggagawa ng Diyos ay naglilingkod lagi ng may pag-ibig. Kapag tayo po'y naglingkod ng may pag-ibig, ito po ang tunay na pinakamabangong samyo sa harapan ng Diyos. Yung naglilingkod tayo ng walang pagmamalaki, walang pagmamapuri. Naglilingkod tayo na hindi natin ipinagmamalaki yung ating ginagawa at ibinababa mo yung kapwa mo. Ang gusto ng Diyos, nagsiserve tayo ng may kapakumbabaan, may katapatan, at may pagmamahal sa ating ginagawa para sa Panginoon. Yan ang tunay na nais na makita ng Diyos sapagkat yan ang tunay na mga katangian ng mga tunay at tapat na mga manggagawa ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 13. My brothers and sisters, we're called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Huwag po natin gamitin ang ating kalayaan para tayo po ay mamuhay sa mga gawa ng laman. Kundi tayo po'y maglingkod sa isa't isa ng may pag-ibig. Sapagkat yan ang tunay na katangian ng mga tunay na tapat at tunay na manggagawa ng Diyos. Naglilingkod lagi ng may kapakumbabaan sa isa't isa at may pag-ibig. And then next point, they stand firm even in trials. Ang mga tunay at tapat na lingkod ng Diyos ay laging matatag, laging matibay ang prinsipyo.
hindi natitinag, hindi nabubuwal, hindi nanlulupaypay, hindi nanlalamig, hindi natitisod, hindi matitisorin, laging matatag. Hindi kayang ibuwal, hindi kayang tisurin, sapagkat iyan ang tunay na katangian ng mga tapat at tunay na magagawa ng Diyos. Kahit may mga pagsubok, kahit may mga challenges, nagpapatuloy ng buong katapatan. Tingnan niyo yung mga Kristiyanong mabuhay, maninipis, natisod lang, hindi lang nabati, hindi lang na-appreciate, hindi nadadalo. Bakit? Hindi kasi leader pa. Kumbaga sa harap ng Diyos ay musmus pa, gatas pa ang kinakain. Di ba? Maninipis, matitisurin. Hindi mo lang na-appreciate, hindi nadadalo. Pero kapag ikaw ay tunay na manggagawa at tapat na manggagawa, matatag yan, matibay yan. Kahit patirin mo yan, kahit itulak mo yan, hindi yan hihinto, hindi yan maglulubay. Bakit? Kasi matatag yan. Totoo yan. Sapagkat siya talagang hindi naglilingkod sa tao, naglilingkod sa Panginoon. Yan ang tunay na katangian ng mga tunay na tapat na magagawa ng Diyos. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tanungin nyo nga, eye-to-eye contact. Mukha bang matitisurin yung katabi nyo? Ano tingin nyo? Mukha bang matitisurin? Mukha bang manipis? Mukha bang maramdamin? Sabihin nyo, bawal sa mga tunay na manggagawa ng Diyos ang maninipis at mararamdamin. Amen. Dapat lahat tayo makapal na. Makapal na tayo dapat. Kasi yan ang tunay na qualification o characteristic ng isang faithful and true servant. Wala nang pwede makapagpabuwal sa kanya. Tinitisod na. Pinapatid na pero tatayo at tatayo yan. Bakit? Kasi yan ay tunay na tapat at tunay na manggagawa ng Diyos. Yan sabi po ng Revelation chapter 2, verse 10. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Hanggang daw sa point na kamatayan. Sabi po dito, even to the point of death, be faithful. Hanggang sa kamatayan, dapat maging tapat tayo sa Diyos. Mamamatay na lang. Parang si Stephen, pinagbababato. Wala namang kasalanan. Dahil siya'y puspos ng Espiritu ng Panginoon. Hindi manalo sa kanya sa pagpapaliwanagan patungkol sa mabuting balita, kalooban ng Diyos. Napahiya yung mga leaders ng relihiyon. Kaya ang ginawa sa kanya, pinagbabato siya. Ginantihan siya pisikal. Pero si Stephen, mamamatay na lang. Pinagbabato, tumatama ang bato sa ulo, sa mukha, sa dibdib. Dumudugo ang mukha, ang ulo. Tignan niyo si Stephen, mamamatay na lang. Lumuhod, tumingala sa langit. At dahil puspos ng Espiritu, tunay na tapat at tunay na manggagawa ng Diyos, nakita niya yung langit bukas. Manikmanaog yung mga anghel sa langit. At siya ay dumulog sa Ama. Sabi niya, Ama, huwag niyo na pong panagutin ang mga taong ito na bumabato sa akin, pumapatay sa akin, sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Can you imagine na sabi po yun ni Stephen? Bakit? Sapagkat si Stephen po hanggang sa kamatayan, merong pusong tapat, pusong mapagpakumbaba, pusong mapagpatawa. Tunay na lingkod at manggagawa ng Diyos. Kaya matetest po natin ang mga tunay na tapat at lingkod at mapagpakumbabang puso ng mga lingkod ng Diyos. Wala po yan sasabihing pangit kapag kausap nyo. Kapag lagi nyong kausap ang inyong mga kapwa manggagawa,
na kapag meron pong sinabi yang pangit sa kanyang kapatid, hindi po yan tunay na tapat at mapagpakumbabang lingkod ng Diyos. Sapagkat hindi marunong magbitaw ng masakit na salita ang mga tunay na tapat na lingkod ng Diyos. Hanggang sa point na kamatayan, patuloy pa rin siyang nagiging tapat sa Panginoon. Kagaya po ni Stephen. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin to. Tayo po bilang mga kapatid, bilang mga kapwa manggagawa, sa ubasan ng Panginoon sa simbahang ito, hindi po pwedeng tayo po ay magkakaroon ng kagatan, kagalitan. Kasi hindi po yan ang tunay na katangian ng isang tapat at tunay na manggagawa ng Diyos. Tayo po dapat ay nag-aabutan, nag-uunawaan, nagtutulungan, nagdadamayan, hindi po nagsisiraan. Kasi tayo po ay mga tapat at tunay na manggagawa ng Diyos. Amen. Kaya dito po sa mga workers and leaders, wala po nun. Wala pong siraan. Wala pong awayan. Bakit? Sapagkat kayo po ay mga pinili ng Panginoon. Amen. Nasala po kayo. Sala po kayo. Kaya kayo po ay dapat ay maging proud kasi pinili kayo. Kung bakit ngayon nandyan kayo. Kasi po kayo ay talagang may nakita ang Panginoon sa puso nyo, sa buhay ninyo. Nakarapat dapat talaga kayong maging kabilang sa mga tunay at tapat na manggagawa ng Diyos sa Jesus Christ, the freedom and highly favored church. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon. Praise. Kaya po mga kapatid, sabi po dito, and I will give you life as your victor's crown. Bibigyan ko kayo ng putong ng buhay. Reward, sabi ng Panginoon. Maging tapat lang kayo hanggang kamatayan. Kaya napakahalaga po na tayo po bilang mga manggagawa, lingkod ng Diyos. Dapat di tayo bibitaw, hindi tayo susuko. Problema lang yan, sabihin mo. Problema lang yan. Tapat akong lingkod ng Diyos. Amen. Hindi ako susuko, hindi ako tatalikod, magpapatuloy ako sapagkat merong magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Praise God. Okay? Recap po natin ang mga tunay na katangian, ang mga tunay at tapat na lingkod ng Diyos. They obey the will of God. Second, they are humble and do not seek praise. Third, they are faithful even when no one is watching. Ikaapat, they serve with love. And last point, they stand firm even in trials.